Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pinaka-latest post ni Governor Pam Baricuatro. 13 minutes ago. Grabing tapang. Sapol na sapol. Bullseye. Ito, sabi niya, transparency? Question mark. Yes, your being kurakot is now transparent. So, tanong, meron siyang pinapatamaan. Sino? Itong sinasabi niya nga, kitang-kita na ang iyong pagkakurakot. Okay, so binasa ko ang mga comments. Ang mga Cebuano nagpapasalamat dito sa kanilang gobernador. Dior Gabino, go Governor, work hard for the people of Cebu. Sakit sa ilang matagyod go, basta tinod anay nga serbisyo. May nakita kong post ni Governor Baricuatro kahapon lang. Sabi niya, nag-inspect ako, may lugar siyang binanggit sa Cebu. Sabi niya, ang cost ng isang toilet is 1.1 million pesos, something like that. Sabi ko, wala. Isang CR lang? Million na? Oh my God. Ganyan na po. Grabe ang overpricing. Ano pa, malala ko sa Manila naman. Yung away ni na Mayor Isko at Congressman Joel Chua. Yung barangay hall na pinagiba. Ano yung cost? 19 million. Kaya lang, sabi ng DPWH, 1.9 million lang ang... So, I'm sure itong sinasabi ni Governor Baricuatro, kurakot sa Cebu ito. But it reflects also sa buong Pilipinas. Talagang talamak na ang korupsyon. Wala siyang pinangalan ng politiko, kaya lang may nababasa ako dito na mga hindi ko na lang banggitin. Al Arns, Kinsa Managob, Love Federico, Tuara, Kanagyod, patay ka diha, lie, I don't know sino itong lie. Mga comments, Chris Bibero, naghilom, pakalay, di unta ka, mabulsay. Sino ba yung lie? Lie, hindi ko kilala, sino yung lie? Ako, saludo ako dito sa governor na ito. May napanood akong video. May nagrarally sa sa Cebu. Yung discontentment nila sa Cebu, sa pamamalakad ng Cebu. Nandun mga pulis. Kasi rally. Nako, bumaba si Governor Pam. Kinausap muna niyang mga pulis. Sabi niya, umalis muna kayo. Ako nang bahala dito. Kaya ko ito. I am the governor. Talaga. Pinalis niya ang mga pulis. Yung mga riot police. Pinalis niya. Tapos, pumunta siya sa mga relista at doon. Nakipag-usap. Wow! Sabi ko, style di kong malala ko nung sona ng Pangulong Duterte. First sona or second sona? Pero ganyan, nagrarally sa Batasa. Pinuntahan niya. Kinausap niya. Iyon ang tunay na leader. Nakikinig. Kaya, saludo ako dito sa Governor Pam Baricuatro nito. I believe, malayo pa ang mararating ng Cebu pag ganito ang mga leaders natin. May pag-asa pa tayo. And speaking of Duterte leadership, yung post ni Professor Malo Tikia kahapon na nabasa ko, sabi niya, hindi nyo ba napapansin, sabi niya, ang mga diplomatic community and investors are now shifting their focus to Davao? Ako napansin ko rin yun. Ang daming mga members ng mga ambassador o mga envoy pumupunta doon kay Mayor Baste. Kung hindi man kay Mayor Baste, kay BP Sara. Talagang
Tapos ang mga investors, billions, Ayala, Gokonghe, Singaporean, ang dami na ang nag-i-invest sa Cebu ngayon. Sa Metro Manila and other parts of the Philippines, nagkaroon ng loss of confidence ng mga investors dahil sa talamak na korupsyon sa gobyernong ito ngayon. But kabaliktaran sa Davao City, doon nagpupunta, nag-i-invest. Bakit? Isa, yung nangyaring earthquake. Ang lakas ng earthquake sa Davao Region, 7.6. Halos walang nagiba. Matitibay ang mga building sa Davao. Bakit? Very strict pala ang Davao LGU pagdating sa mga building code. So, ibig sabihin, there is good governance in Davao. Hindi katulad sa Metro Manila na yung kinakatakutang big one, yung prediction na yan ng mga volcanologists o scientists na pag nangyari ang big one, yung malaking lindol sa Metro Manila, maraming babagsak kasi mahina ang mga buildings. Cebu, 6.9 lang, maraming bumagsak. Sa Davao, 7.6, mas malakas. Kaya lang halos kakaunti ang halos wala akong nakita damage, kanti lang. So matibay ang Davao. Peace and order. Talaga, ibang-iba ang peace and order sa Davao. Disiplina ng mga tao ay talagang malayo. Yun po ang Duterte brand of leadership na walang-wala itong administrasyong ito. Anong leadership nito? Hugas kamay. Wala akong pakialam dyan. Korupsyon, sila lang yan. Kaya paimbestigan ko sila. Magpasalamat kayo sa akin. Dahil in-expose ko ang korupsyon nila. Mahiya naman kayo. Sabi niya yung mga pumalakpak sa kanya. Ba't ang tanong, sino bang pumirma ng budget? Tapos sinabi pa niya, I reviewed 4,000. I reviewed and analyzed 4,057 pages of diga and wala akong nakitang mali. Pirma. Ayun pala, ang dami. Budget insertion. Kaya nagkakagulo tayo ngayon dahil pinirmahan niya yung worst budget in Philippine history. Mabuhay ka, Governor Pam Baricuatro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ang tribo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuha na niya ang ngero nga tayo buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya. Balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro So may pro. o, So kada adlaw kada ka trabaho. o taga adlaw. Mm. Domingo ang
may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta ro gyud. Ura gyud pagpalit og bugas unsa pa kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ra gyud. Sa panangyero kuya nga pangatop. So Wa na gyud mabudgetan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ra gyud sa pagkaon napagid binulan nga motor Salamat kayo kuya.